Halika, pag-usapan natin ang isa sa pinakamahalagang kasanayan na kailangang mong matutunan, ang pagbuo ng iyong kalayaan sa pananalapi. Sa dami ng akong nakita sa industriya, masasabi kong ang mga prinsipyong ito talaga ang nagbabago ng buhay. Kaya makinig ka at hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang mga pundasyon na gagabay sa iyo. Kung oo ang sagot mo, huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Normal yan, lalo na kung nagsisimula ka pa lang. Ang mahalaga, tandaan mo, ay hindi kung nasaan ka ngayon, kundi yung desisyon mong umpisahan to. Yon ang pinaka-importante sa lahat. Isipin mo to, walang ipinanganak na magaling agad sa pera. Isa itong kasanayan. Tulad lang yan ng pag-aaral mo ng bagong software sa trabaho o pag-hone ng technical skills mo. Kailangan ng oras, pasensya at tamang gabay. At ano mo, hindi lang ito tungkol sa pagbabayad ng bills. Ang ginagawa natin dito ay pagtatanim. Pagtatanim para sa mga pangarap mo sa hinaharap, para sa seguridad ng magiging pamilya mo, at para sa isang komportabling buhay na ikaw mismo ang nagpaguran at nagplano. Ang pagbuo ng financial security, para kang nagtatayo ng isang bahay. At ano ba ang unang-unang kailangan bago ka magbuo ng kahit anong istruktura? Siyempre, isang malinaw at detalyadong blueprint. Ito ang gagawin natin ngayon. Guguhi tayo ng plano para sa pananalapi mo. Bago natin utusan ang pera kung saan ito dapat pumunta, kailangan muna nating malaman kung saan ba talaga ito napupunta mayon. Kaya ang unang hakbang, kailangan mong i-document lahat, bawat sentimong pumapasok at lumalabas. Dito magsisimula ang kontrol mo. Sa mundo ng personal finance, may dalawang klase lang ng gastos. Una, yung mga tinatawag na fixed expenses. Ito yung mga halos hindi nagbabago buwan-buwan. At yung pangalawa, variable expenses. Dito ka may kapangyarihan. Dito mo pwedeng i-adjust at kontrolin ang mga bagay-bagay. O, tingnan natin to. Sa kaliwa, nandyan yung fixed upa, insurance, mga bayarin sa sasakyan. Medyo mahirap galawin yan, di ba? Pero tingnan mo yung nasa kanan. Pagkain sa labas, shopping, entertainment. Ang sikreto sa magandang budget ay hindi ang pag-alis ng lahat ng nasa kanan, kundi ang matalinong pamamahala nito. Dito ka may tunay na kontrol. Okay, may blueprint ka na. Anong susunod sa pagtatayo ng bahay? Itatayo na natin ang mga pader at bubong, ang proteksyon mo. Sa pananalapi, ito ang iyong ipon at ang iyong emergency fund. Ito yung magiging pader mo laban sa mga hindi inaasahang problema. 10%. Tandaan mo ang numerong yan. Ito ay isang goal na kayang-kaya mong abutin. Kung maisave mo ang 10% ng kita mo buwan-buwan, yan ay isang napakalakas na pundasyon para sa iyong financial future. Alam mo, sa simula, hindi yung halaga ang pinakaimportante. Ang mahalaga ay yung habit, yung disiplina. Paano? Simple lang. Magbukas ka ng hiwalay na savings account. Tapos, iset up mo na automatic na may lumilipat doon tuwing sweldo. Kahit magsimula ka sa 5% lang, ang importante ay masimulan mo. Isipin mo, ang buhay, hindi yan laging perpekto. Minsan may mga sunog, bigla ang pagkasira ng sasakyan, medical emergency. Yung emergency fund mo, yan ang fire extinguisher mo. Yan ang pipigil sa isang maliit na problema na maging isang malaking financial na sakuna. Okay, matibay na ang pundasyon at nakatayo na ang mga pader, oras na para sa loob ng bahay. Ang mga pang-araw-araw mong desisyon sa paggastos, yan ang mga muebles sa pinipili mo para sa buhay mo. Dito makikita ang kalidad ng pamumuhay mo. Ito ang isa sa pinakamahalagang aral. Alamin ang pagkakaiba ng needs sa wants. Pangangailangan versus kagustuhan. Unahin mo palagi ang kailangan at iwasan mo yung bitag na ikumpara ang sarili mo sa iba. Tandaan mo, yung bagong kotse ng kaibigan mo o yung latest phone niya, baka katumbas yan ng utang na hindi mo nakikita. Ito, pakinggan mong mabuti, lalo na tungkol sa credit card. Kapag yung minimum payment lang o yung interest lang ang binabayaran mo, para ka lang tumatakbo sa isang treadmill. Tumatakbo ka, napapagod ka, pero wala kang nararating. Hindi nababawasan ang utang mo. Huwag mong hayaang mangyari yan sa'yo. Ang isang matibay na financial house ay gawa sa maliliit na magagandang gawi. Maging matalino sa pamimili, itago ang mga resibo, iwasan ang umutang sa mga kaibigan. Bawat desisyong ganito, para kayong naglalagay ng isang ladrilyo na lalong nagpapatibay sa istrukturang ginagawa mo. So, ano ba talaga ang punto ng lahat ng ito? Sa huli, simple lang.
Hindi ito tungkol sa paghihigpit sa sarili o pagiging kuripot. Ang usapan dito ay tungkol sa pagkuha ng kontrol, tungkol sa empowerment. Sa pagsunod sa blueprint na pinag-usapan natin, ikaw ang nagmamaneho ng buhay mo. Ikaw ang arkitekto ng iyong kinabukasan. Aktibo mong itinatayo ang isang buhay na may kalayaan sa pananalapi, hindi lang para sa sarili mo, kundi para rin sa mga taong mahalaga sa iyo. Ayan na, nasa iyong mga kamay na ang blueprint. Tandaan mo, hindi mo kailangang itayo ang buong bahay sa loob ng isang araw. Ang kailangan mo lang gawin ay pumili ng isang ladrilyo, isang maliit na hakbang at ilatag mo yan ngayon din. Ang pagbuo ng maganda mong kinabukasan ay nagsisimula sa desisyong yan.